I will be speaking about the call for consecrated service in the church. Buti na lang tinignan ko yung text ko. Nakalimutan ko yung pala ang binigay kong topic sa inyo. Although I was already preparing for the talk about life after death. Shall we know each other in the next life? Ay kaso ito pala ang tinext ko kay Sister D. Sino ba si Sister D? Day. Sorry. So, kayo pala yung ka-text ko ito. Anyway, I will be speaking about the call for consecrated service in the church. Romans 12:1-21. Dito tayo iikot. Okay. From the letter to the Romans, chapter 12, verses 1-21. Now, this chapter bears a threefold distinction among all the chapters of all the books of the Bible. It is one of the most familiar and one of the most used chapters in the Bible. Gamit na gamit itong verse na ito na kung minsan hindi pinapansin ng mga tao. It is perhaps para sa akin the outstanding chapter in the Bible for lay people. Pang sa atin itong chapter ito. For layman. Being addressed to us in particular. It presents God's call to the lay people for consecrated service in the church. And tonight, I will mention 4 things. 4 lang po ang gusto kong bigyang diin. At marahil napakinggan nyo na itong 4 na ito sa iba-ibang pagkakataon. Okay. Kung dala nyo ang inyong Bible, sana, makikita nyo dito sa Romans chapter 12 verses 1-21. Ang pinaka-heading ng buong chapter ay nakasulat, Pamumuhay Kristiyano. Siguradong ma-attest yan ng mga may dalang Bible. Sa Romans 12:1-21 po, makikita nyo itong chapter nito. It speaks about pamumuhay ng Kristiyano. Kung gusto natin malaman kung paano dapat tayo mamuhay, basahin mo itong chapter 12. Basahin mo ng basahin, isabuhay mo, hindi ka na malayo sa pintuan sa langit. Amen? Yes. Does it sound interesting? Yes. Okay. Now, sa 4 na babanggitin ko, ito una. A call to full consecration. Consecrate sa dictionary po means dedicated to a sacred purpose. To devote to a purpose with or as if with deep dedication. To consecrate means meron kang dedikasyon sa isang sacred purpose. Meaning sa isang sagradong misyon. To devote to a purpose with or as if with deep dedication. Paano ba nakikita ang tunay na lingkod? May enthusiasm. May passion. Kayo ba'y lingkod? Pakitanong mo sa katabi mo, meron ka bang passion? Enthusiasm. Yes. Na kung minsan hindi ka na kailangan pwersahin o pilitin. May kusa ang may passion. Hello? Hi. Pagdating ng Huwebes, hindi ka na kailangan pilitin umatin. Yes. Hindi ka na kailangan tawagan. Yes. Meron kang passion. Yun ang totoo. Alam ganda, peke yun. Maniwala kayo. Sumasabay lang yan, ginagawang rotary. Uy, may meeting pala. Iba mo yun. Ang may passion, nagpagbaga, may fire ng Holy Spirit. Nananabit.
makita ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Yes. Kayo ba'y nananabik magkita-kita? Yes. Hindi mo sa katabi mo. Tama ka, ha? Okay. A call to full consecration. Now, let me read to you now Romans 12, 1 and 2. Yan. Dito tayo iikot hanggang sa 21. Okay? 1 and 2. Sabi po ito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. It is Paul speaking. Ako'y namamanhik, nakikiusap sa inyo. Kita nyo, nakikiusap siya para sa pakinabangan natin, hindi sa kapakinabangan niya. Ako'y nakikiusap sa inyo. Ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Take note of those three things. Handog na buhay. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Oh, hello? Hi. Yun daw ang ano? Yun ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Masarap magpuri. Feel na feel, tama ko ba? Yes. Feel na feel ko ba? Yes. But the sad part there is, hindi lahat na nagpupuri ng bago. Tingnan mo yung katabi mo, kumuha ng bago. Hindi lahat na nagpupuri ng bago. Hindi lahat na nagpupuri ng papatawad. Hindi lahat na nagpupuri ay napagtagumpayan na ang buot sa puso. Pero yung tatlong binanggit ni Paul, ang talagang mabisa para hindi ka malayo sa pintuan ng Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. At sabi ni Paul, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Holiness. Then verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. So may kinalaman din ang mundo rito. Ito'y para sa mga tao makamundo. Sabi mo sa katabi mo, yung worldly. Paul is telling us, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Remember that our mind is powerful. Naniniwala ba kayo? Yan ang nagdidikta ng gagawin mo. Mali man o tama, yan ang may impluensya sa katawan. Tama po ba? Kaya, ang pinupunto ni Paul is mag-iba at magbago ng isip. Bakit kailangan magbago ng isip? Upang mabatid ninyo, tsaka lang papasok yung wisdom. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi lahat ng tao nakaka-pick up nito. Believe me, I tell you. Kahit sabihin mo na ateista ka, lasalista ka, UP graduate ka, kung wala kang pananampalataya, wala. Naniniwala mo ba kayo? Iba ang wisdom ng Diyos sa academic wisdom. Believe me natin. Maraming ang titulado, magnanakaw eh. Naniniwala mo ba? May pinag-aralan niya. Maraming ang mga CEO, naka-Mercedes-Benz, naka-Volvo, pero walang hiya sa kanya. Kita mo, ayaw pumila, sumisingit pa. Mga naka-Mercedes, naka-Volvo, sisingit dito sa Ortigas, alam niyo, paakit na papunta Kainta. Pahiwalay ito sa HS Right.
Di ba? May kahit papunta ng Pasig. Rosario. Kita nyo, ang haba na ng mga nagpipilahan, biglang may sisingit na bolyong sasakyan. Hallelujah talaga ng tao. Okay. So, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano mabuti para sa atin. Okay. Nakalulugod sa Kanya at talagang ganun. So in other words, dito sa unang binabanggit ko, a call to full consecration, God wants living sacrifices. You claim you are servants. We claim we are servants. Pero ang tanong ko lang ito, may tiisin ka ba? Sapagat ang tunay na lingkod, dapat may tiisin. Mga kapatid, sabi po sa Philippians, chapter 1, verse 29. Philippians 1:29, sabi po, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatan makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manapig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. So yung privilege na binigay po sa ating lahat na makapaglingkod sa kay Kristo, ay hindi lang po makapaglingkod at manalig, kung hindi may kalakip na tiisin din. Maraming naglilingkod, ayaw na tiisin. Kaya maraming naglilingkod, pag komportable lang siya. Amen po ba? Pag discomfort na at hindi na siya komportable, ayaw na. Ay sabihin mo sa katabi mo, ay hindi tunay yun. Hello? Hi. O bulungan mo ulit. Sabi mo, huwag kang ganun. Hindi ka sa tao nagpapakatotoo sa Diyos. Amen? Dito sa una, a call to full consecration, hindi lang po living sacrifice, but He wants us to be holy. Because He is holy. Narinig ko lahat tayo gustong pumasok sa langit. Totoo ba yan? Sabi mo masalan, totoo? There's only one way to enter heaven. Live the life of love. Be holy. Because He is holy. Alam niyo, lahat ng pumasok sa langit, banal, maniwala. Kahit yung mga unang mga namatay sa atin, na mga mahal nyo sa buhay, na nakapasok sa langit, they are considered saints. Sapagat dalawa lang ho ang citizen sa langit. Angels and saints. Wala nang ba? Huwag po tayo mag-ambisyon maging anghel. Sapagat angels were created angels. They did not come from human beings. But saints came from human beings. Amen? We may not be recognized by the Catholic Church. We may not be canonized as saints. But in our own little way, by living a holy life, we will be declared saints when we enter heaven. Do you believe in that? Yes. As I mentioned, there's only one way to enter heaven. Becoming holy. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Malaki pa ang pag-asa nito. Malaki pa ang pag-asa nito. God wants us to be transformed. Kaya may transformation. The word transformation is another way of saying we are being purified. Transformation little by little is purification little by little. We will never get away with it. Whether you like it or not, once you encounter the Lord, transformation is in the process. You will still encounter a lot of problems. Minsan nga, mas matindi pa kaysa sa bago mo sa nakilala. Bakit? Sapagat pamumungahin ka. Alam niyo, para mamunga tayo sa Holy Spirit, kailangan marami kang trials na dumating sa Diyos. You will never earn
the fruit of the Spirit if you don't have trials? Di ba? Sa totoo lang, paano ka magpapasensya kung lahat ng tao matitino sa paligid? Siyempre, dadami mga nakakabuisit ka para pagpasensyahan. You will encounter these people. Because it's the only way. Kaya nga po, natatawa ako sa mga community gusto nila magkakasundo sila talaga. Wala ko kayong makikita ganung community magkakasundo na. The more na puro pasaway ang andyan, the more na healthy. Paniwala na. Hirap isipin, di ba? Hirap Kasi, how we will relate to these people? Paano ka makikisama sa mga yan? Alam niyo, gusto kong teaching sa mga monk na pare, malalim. Talagang community life sila. Binuno sa buong buhay sila na lang magkakasama pa lang. Pag-ising sa umaga, pagdasal, mukha ng isa. Yun na lang lagi. Yun lang makita mo na yung mukha pa lang, minsan nakakainis na. Kaya minsan, di nyo nararamdaman sa mag-asawa, parang normal na lang. Di nyo lang nalalaman minsan. Minsan, nag-make faces na kayo. Minsan, pag-ising ka mo. Yun na naman. Hindi alam nyo isa. Ganun talaga. Diba? Sabi nga, may advantage at disadvantage ang pag-aasawa. May advantage at disadvantage ang buhay ng asawa. Ang advantage, pag kailangan mo, andyan agad. Ang disadvantage, pag hindi mo na kailangan, andyan pa rin. No choice! Hello! Kasama yan. Kasama yan sa package when you got married. Hindi lang yung mga good traits niya ang pinakasalan mo. Even the bad traits, kasama yan. Kaya don't complain. Amen po ba? Kapag at unang banda, alam mo naman na yung asawa mo niya, ibang tribo yan, ibang lahi yan. Dapat din malaman mo na iba rin siyang palaki sa palaki sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo sa kanya. Pwede mo sabihin sa kanya, kung may pagkakamali siya, pero hindi mo siya pwedeng pwersahin magbago agad. Kasi kung gano'n siya pinalaki, mahirap, matagal bago mawala yun. Kaya kailangan mamunga ka sa pasensya. Amen po? Amen. Yun ang buhay. Okay. So, God wants living sacrifices. He wants us to be holy for consecration. And He wants us to be transformed. That's the first thing God wants for all of us. Second, a call for each one to find His work and fill His place. Verses 3 and 8. Basahin natin sa Romans 12 verses 3 to 8. Sabi po ito, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sabi ni Paul, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakaliniin ninyo ang tunay ninyong katatayuan. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman tayong marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So it speaks about talents. It speaks about gifts. All of us here are gifted. You need to discover that.
we will discuss